Okay, so welcome back mga kaibigan. So again, ito na po ulit tayo ngayon. May estudyante tayo ngayon tuturuan. Beginner po siya. So samahan nyo kami dahil I'm sure na makakapulot kayo ng kaunting idea dito kung kayo ay nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. Alright, sige, pasok tayo. Okay. Okay, sige. Yan. Kinakabahan ka ba, sir? Medyo kinakabahan ako sa sir. Kinakabahan. Mag-aaral lang naman tayo. Okay. So, ganito, ano? So, i-consider natin as beginner, ha? Kasi, hindi ka pa naman nakakapag-aral talaga ng tuloy-tuloy, di ba? So, ganito. Ako mo si Sir Archie. Yan, ako yung instructor. Ito yung pangalan ko, ha? Anong pangalan mo, sir? Tommy, sir. Tommy. Tommy Maguire. Okay, so ganito. Ikaw ay mag-additional code. Okay, sir. Yeah. So ibig sabihin hindi ka pa nakapag-seminar. Kasi yung yung karamihan sa mga tinuturoan namin ay naka-student permit. Seminar. Nagse-seminar. Mahalaga kasi 'yon dahil may mga tinuturo kami doon na mga gamit mo sa actual driving. Actually nandito may lesson naman yan eh. Yeah. Ang gagawin kasi natin, hindi tayo basta-basta mag-aabante lang. Kasi bago tayo naman gumalaw ngayon, ituturo ko sa iyo lahat yan dyan para hindi ka mahirapan. So una sir, kung naalala mo, kasi ito matagal na to may tinatawag ang LTO na blow bagets. Daily routine. Daily routine ha. Actually, binago na Dr. Blow Bags na. Pero pareho siya, may acronym lang siya, may mga meaning. Battery, lights, oil, water, brakes, accessories, gas, electrical tire, self. Yan. Check mo yun every day. Yes, bago umalis or bago ka bumili. Ginagawa ko yun, sir. Ayun, sa motor. Oo, tama yun. Para makita mo or baka mamaya wala ka ng fluid pala. Pudpud na yung preno mo. Yung battery. So mamaya sa lalabas tayo, ituturo ko yung sa'yo dyan sa engine bay natin dyan. So lahat yan ituturo ko sa'yo. In the same time, may tinatawag tayong defensive driving technique. SEFD. Yan. So may mga meaning yan. Ngayong mo lang ito narinig, SEFD. Yan, okay. So ang ibig sabihin yan, search. So, ibig sabihin yan, so you have to search. Halimbawa, sa harapan mo, dapat nakikita mo malayo pa lang. Baka mamaya, magulat ka dahil hindi mo pinapansin, hindi ka tumitingin. Okay? So, sa tagiliran mo, sa mga nilalagpasan, kaya tayo may side mirror, tsaka itong rear view. Okay? Then, ang kasunod na sir, yan ay identify. Yeah. So, dapat na-identify mo yung mga potential hazard, yung mga alanganing sitwasyon. Ayan. So, dapat nakikita mo, binibigyan pa. Ay, di ba nagmumotor ka pala, no? Ayan. So, ganun lang din naman. I-apply mo lang to para hindi ka maka-aksidente or ikaw ang maka-aksidente. Ayan. Then, predict. Siyempre, huhulaan mo kahit papano yung mga mangyayari. Oo. Di ba, minsan may nakatayong tao sa gilid. Mamaya, lumiban. Yun, mamaya, tumawid, lumiban. Yan. Then, decide. So, ano mga yung mga decision na gagawin mo para ma-avoid mo yung mga sitwasyon na yan? So, syempre, slow down. Kung hindi naman slow down, stop. Yan, ganun lang siya. Then, execute. Hindi lang sapat yung decide. Kailangan din gagawin mo talaga kapag nakapag-decide ka na. Yan, so, lagi mo lang yan tatandaan. Then, meron tayong TLSL. Ito naman, sir, ginagamit yan. Changing lane or... Yes. Syempre, ano ka muna? Kumbaga, tingnan muna or pag-isipan mo muna. Baka mamaya, sa likuan mo may nakapark or ginagawa yung kalsada. Yan. Then, look, signal, look again. Yan. Ganun din sa motor, di ba? Gumagamit ka ba ng signal? Lagi ako, sir. Hindi ako maring... Very good. Gawa kapon kasi, galing ako Kalamba. Hindi ako laging talagang... Matagal na nagbumotor? Wala pa ako lisensya, nagbumotor na po. Matagal na pala, no? Okay, sige. So yan, sir, kumbaga ito ay reminders ko lang sa'yo, inad ko lang sa'yo para at may idea ka, no? Ayan. Dito naman, tutorial tayo, hindi naman tayo assessment, Kaya hindi ka, huwag kang kakabahan dahil assessment. Okay lang magkamali, normal yun So ngayon, may lesson tayo. Yan, tara ba yun? Bagsak pa din ako dito. Hindi, walang bumabagsak dito. Sa LTO may bumabagsak. Dito wala, kasi mag-aaral tayo Okay? Saka dito, laging may matututunan tayo. Hindi pwedeng wala. Yan. Okay. Tama naman yun, sir, Alin? Yung choose your comfortable seat sa pagdadrive, no? Dapat komportable ka. Yan. Okay. So, ito yung blow bagets or pre-driving check-up. Mamaya, tuturo ko yun sa'yo.
Ngayon, mayroon akong ituturo sa'yo. Ang tawag namin dito ay pre-start routine. Pag nandito ka na sa loob ng kotse mo or sasakyan mo, actually ito sir, may ano to, may points ito eh. Opo. Sa LTO, may points yan. Pag may nalimutan ka dyan, syempre, bawas points. Mas maraming bawas points, delikado babagsak na sa LTO na. Ang ganda na yung alam. Ang tawag namin dyan pre-start routine. Pagpasok mo dyan sa driver seat, ito kagad ang gagawin mo. Yun nga yung sabi ko sa Yan. comfortable. Okay, sa tingin mo ba, komportable ka na sa ganyang setup mo dyan? Sa akin, okay na ako dito eh. Adjust lang ako. Okay, sige. Sa papaano mo siyang paraan na feel na komportable ka na? Kasi pag nakaupo ako dito, Tapos? komportable na ako. Pag abot ko na lahat, kita ko na yung mga Side na sa likodan. Kasi doon po ako din ang nagbabase minsan. Sa side mirror na. Kahit po yung nakaupo na, sa side mirror po ako sila lagi. Okay. Mahilig kasi ako tumingin sa side mirror. Tama yun. Kasi, tama yung habit yun. Pag po kasi nagmamotor ako, lagi ako natin yung side mirror, lalo't pag may malaking truck, pinapauna ko na, delikado yun eh. Okay, sige. O, ganito. Para maging maayos talaga, para komportable ka, yan. Dito ka magbe-base, ano? Di ba sabi mo kanina, nung nag-aaral ka magbal, namamatay ka ng makina? So, mas maganda, sir, tanggalin mo muna ang seatbelt mo, yan. Mas maganda, kung para ma-feel mo komportable ka talaga. Kasi minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo namamatay ng makina eh. Diyan sa clutch, kailangan na pe-press mo yun hanggang flooring, hanggang dulo. Sagad. Sige nga, try mo nga. Yeah, tapos i-feel mo na komportable ka, tingin ka sa harap, hawak ka sa manibela. Di ba malaya? Okay, sige, ito sa forward. Yan. Sige. Isagad mo yung clutch ha. Hanggang flooring, yan, komportable ka na. Yan. So diyan ka magbe-base muna. Sa clutch. Sa clutch ka. Kasi mamaya, pag tumatakbo ka na, at malayo yung clutch mo, yan, pwedeng magdulot ng pagpatay ng makina. Baka mamaya, bitin pala yung pag-press mo. Kaya ako mamatayin dati, malayo po. Malayo, oo. Maliit pa ako lang. Yun. Isa yun. Isa yun sa dahilan. Habol sa sa unahan. Ngayon, saka mo ngayon tignan yung mga side mirror mo. Tama. Yan, di ba? At saka sa rear view. Yan. Okay, pwede mo siyang galawin. Okay. Yan. Okay, kasi ako mag-adjust lagi ng salamin. Yan. Okay, ganun lang sa share ha. Sa clutch ka magbe-base. Bali sa LTO po, ganun din. Ganun din ang gawin mo. Muna talagang unahin ko. Bago pa ako mag-seatbelt. Yes, kasi pagka-bitin ka, mahirapan ka mag-adjust forward kasi nakaharang yung seatbelt mo. Yeah. So ngayon, ayan, mga side mirror, ito na yan. At least 90% outside, 10% body nakikita mo. Nai-adjust po yan dito, ano? May control siya. Ano po yung control niya dito? Ayan, yung may LNR. Ito pa. Yun yung may letra, LNR. LNR, ano ba yun? Ito pa. LNR, L tsaka R na letra, hanapin mo dyan. Ayun, sa dulo. Ayun o. Yan o, malapit sa button. Ayun o. Ilawakan mo yung tingin mo sa handle. Ayun o. Ito. Ayan, okay. Yan, tapos sige. yung right po. Paikutin mo lang pag right, tapos parang joystick lang yan. Pa-right mo ang ikot. Tapos gagalawin mo siya parang joystick. Yan. Pag naikot mo na siya, yung ikot kasi selector lang yan eh. Para gumalaw siya, gagalawin mo yung joystick. Yan. Yan. Okay, ganun lang siya na. Okay, so yan. Doon ganun din. Okay na po. Okay, very good. So, seatbelt, yan. Saan ka ngayon mag-seatbelt? Okay. Okay, din ang kasunod dyan, ilalak mo ang pintuan para safe. Yan. Ayan. So, ang lock ng pintuan, ayun. Ayan. Yan, push mo. Ayan, centralize yan, ha. Lahat na po yan, no? Lahat. Yung iba namang, lock ng pintuan, nandun sa armrest. Yan, nandiyan naka, yung ibang sasakyan, ha. Okay. So, okay na yan. Ang tawag din, sir, ay pre-start routine. Kumbaga, magiging habit mo na yan. Huwag mong antay na sabihan ka ng examiner na, uy, mag-seatbelt ka na. Baka yun ang dahilan para bumagsak ka sa LTO. Maraming bumabagsak din. Okay? So, ngayon, punta tayo sa mga controls. Alam mo na yung mga controls dito. Ito, ikotin ko lang para Ayan. Yung placer. Placer, sige nga. Kaliwa. Kanan. Okay. Yung mga ilaw natin, alam mo nang buksan. Sa wiper yan. Ay, yung sa ilaw. Puro wiper yan. Okay, so patay mo muna. Okay. Ganito yan ha. Okay. So tingin ka doon. Yan, sa lever na yan. Ang tawag dyan ay combination switch or headlight switch. So lahat ng ilaw natin sa harap at sa likod ng kotse mo ay naandyan lahat. Okay, wala nang iba kundi nandyan lang yan sa lever na yan. Yung ginawa mo kanina, signal light kaliwat kanan yun, no? Tama yun. Tapos yung dulo niyan, sir, yung dulo ng lever na yan, yung dulo. Asan ba ang dulo ng lever na yan? Di ba ang dulo niya ay ito? Yan, okay. So, yung dulo niya, na-rotate yan. Paano po rotate?
naiikot, ikotin mo ng isa. Yan. So, isa lang. Yan. Okay. Ang tawag dyan, sir, sa binuksan mo na yan. Tapos ibalik mo dun sa bilog na maliit. Yan. I-rotate mo ulit ng isa. Isa lang yan. Isa. Yan. Kasi hindi naman siya naro-rotate pa baba. Okay? Yan. So, ang tawag dyan sa binuksan mong ilaw, ibig sabihin may inon ka na ilaw. Ang tawag dyan ay park light. Park light. Bubuksan mo yan pag dapit hapon. Mga 4 or 6 o'clock ng hapon. Okay? So, i-rotate mo pa ng isa. Yan na yung headlight mo talaga sa gabi. Buhay na po kaya yan? Yes, buhay na yan. So, maliwanag lang kasi ngayon araw kasi. No? Yan. So, yan lang naman. Hanggang yan lang naman siya. Sagad na siya. Okay? Tapos ito, para maging aware ka lang, dalawang klase ang headlight parang sa motor din. Yung nakakasilaw at hindi. Yes, high and low na. Yung binuksan mo kasi ngayon, low yan. So, ang high beam, kung gusto mong gumamit ng high beam, paano po yung lever na mismo, i-push mo siya forward. Yan, forward lang. Yan. Yung upward kasi yun, ito downward. Pag forward, pag ganun. Di ba, may blue. Yan, balik mo sa low beam. Yan. Okay, so yun ang ilaw na low beam. Basta maging aware ka dun, ha? Kasi baka mamaya naka-high beam ka, masasalubong mo, masisilaw. Baka ma-accident. Baka maisalubungin ka nun. Aware ka na sa passing light or flashing light? Yung flasher, kaliwa kanan. Iba yon. Ang tawag doon sa flasher na yon ay turn signal. Yung flashing light na sinasabi ko, yung magka-high beam. Mag-high beam siya, yung yes, nung kumikindat. Yes. Yun nandiyan naman yung sa lever na yan. So, yan, high beam yan. High beam mismo yung inon mo. So, yung passing light na sinasabi ko ay kakalabitin mo sa papunta sa'yo, mga dalawa or isa. Sige. Yan. Okay, so kumikindat yung ilaw mo. Magi-warning din po sa kasalubong sa tatawid mo. Yan, okay. So, ganun ang pag-on yan, ano? Okay, so yun lang naman mga ilaw dyan lahat. Wala nang iba siya. Yun lang naman. Tapos, yung ibang sasakyan may fog light. Yan, para alam mo lang din. Yung gitna na. Ito pa. Yung gitna. Yung may dash sa gitna. Ito. Ito. Yung kita mo yung dash sa gitna. Ayan, malapit na yan sa daliri mo. Ito, sir, malapit. Yung dash na, di ba ito may katulad to? Ito, dash din. May bilog din. Ito, may dash din, may bilog din. Yan, ilapit. Ikutin mo ng isa. Hindi, yung may iba. Ito. Yan. Ayan yung fog light. Mas kita niya yung daan. Okay, no? Ayan. So, yan ang yung mga dyan, no? Mga symbols dyan. Ngayon, ang pag-off niya, itatapat mo lang sa mga bilog na maliit. Yan. Tapos yung isa. Okay, ganun lang siya. Okay. Ito naman, sir, sa wiper yan. No, puro wiper lang yan, ha. Wala nang ibang switch yan kundi sa wiper lang. Puro lang yan, papunas lang yan. Okay? Pero minsan, wag mong gagamitin yung wiper kung hindi basa. Pag tuyo, pag basa lang talaga. Pag umulan. Okay. Pero kung gusto mo talaga yan, kasi pwede siyang magasgas. Ang pagpatay, ibabalik mo lang ng paganon. Yan, okay? Ngayon, kailangan mo kasing lagyan ng tubig yan. Ilalagay mo yung daliri mo dito sa ilalim. I-hold mo lang ng matagal. Okay? Para pumalinis. Para may kasamang tubig. Okay? Tapos pag binitaan mo yan, mag-go-off na siya. Okay, ganun lang mga switch dyan, ha. Ito naman ang ating hazard lights. Press mo nga para yan. So yan, ganun ang hazard lights, ano. Ayan, katulad nito, naka-hazard sila. Yan, ganun ang nangyayari, ha. G-off mo na. Okay, ayan. Tapos na tayo dito. May question ka dun sa mga controls mo? Dito, mga ilaw. Mayroon po, wala naman. Punta tayo sa dashboard. Yan, diyan kasi sa dashboard mo, importante yan. Kaya inilagay dyan para ma-monitor ni driver kung ano yung nangyayari sa sasakyan mo. Baka mamaya mali na pala, no? Ito, sir, aware ka na dito. Mayroon din ang motor nito, eh. Yung RPM. Hindi pala yun. Ari yun sa takbo. Okay, speedometer, ha. So since tayo nag-aaral pa lang, so ang minimum na speed natin dito ay at least 40. 40, tapos pinakamataas dyan ay 60, hindi tayo lalagpas ng 60. Pag na-traffic naman, 20 or below 20. Yan. Yung kabila, yun yung RPM, or sabi mo, ano? Alam mo na kung anong trabaho ng RPM natin? Pag magpapalit ang gear. Tama, bukod doon, ano pa? Yung pinakang trabaho talaga niyan, or kung bakit nandyan ang RPM natin. Okay, so yan ay connected dyan. Sa motor, meron din yan, eh. Meron nga yan. Connected yan sa accelerator mo, sa gas. So, ibig sabihin, mamomonitor mo bawat tapak mo sa gas. Paglaki ng speedometer, paglakas sa gas. Oo, paglakas ng tapak mo, ipapakita niya sa'yo kung gaano kakalakas at pagpipress. Kasi hindi pwedeng laging malakas yung tapak mo, di ba? Kailangan centralized lang. Okay, so ngayon, ipapress ko sa'yo yung gas pedal, i-check natin kung saan aabot yung pagpress mo. Kasi dyan mo monitor yung RPM, eh. Sige nga, press mo nga, tapos bitawan mo kaagad,
yung gas pedal. Tapangan ko muna para ano. Tapos bibitawan mo kaagad. O, bitaw. Saan umabot yung RPM? 4. 4. Mahigit. Okay, so alam mo na kung paano magbasa ng mga RPM natin dyan. Magaan lang yung kanyang gas. Okay, so ang pagbasa ng RPM dyan, itatimes mo lang sa 1,000. So ibig sabihin, ibig sabihin nasa 4,000 RPM ka, no? So ang tawag doon, sir, ay hard acceleration or over RPM. So kasi may ideal tayo na pagpipress ng gas para hindi aggressive ang takbo mo at hindi ka matataranta, kumbaga relax lang ang takbo mo. Okay. Kaya magsisimula tayo sa 1,000 to 2,000 hanggang 2.5. Hindi na tayo lalagpas ng 3,000 RPM na. So, diyan mo monitor ngayon yung pagpipress mo ng gas pedal. Kasi di ba yung iba mabigat daw yung paa? Mabigat nga din yung kaya mayroon tayong sukatan dyan para nakikita mo. Yan. Kasi pag bumibigat, ibibitawan mo lang yung accelerator, bumababa yan. So ngayon, try mga sir na mag-press na hindi lalagpas ng 3,000 RPM. Yan. Yan ang tamang pagpipress niyan. Okay? Kasi kung isusumo total mo yan, sir, yung 2,000 or 2.5 RPM, kung imamatch mo yun dito sa speed mo, alam mo na kung saan aabot? 80 to 100. Pwede ka nang itakbo niya ng 80 to 100. So how much more kung papaabutin mo pa yung tapak mo ng mga 4,000? Baka nandito ka na sa 200. Sobrang bilis na, di ba? Kaya tayo napakahalaga nitong mga gauge natin diyan, RPM tsaka speedometer, ha. Okay, ganun lang naman. Kaya bawa ito sa naman. Alin? Nandiyan po ba yan? Pag malalaman ko nasa 1, 2, 3 sa bagay, wala naman ako 1, 2, 3 sa ano eh. Sa motor. May iba, yung ibang kotse meron indicator. Ito kasi ito lang ang wala. Pero pwede tayo mag-base diyan sa gauge, sa pagkambyo, ano? Okay? So punta tayo sa manibela. Ayan. So ang tamang hawak sa manibela ay 9 o'clock, 3 o'clock. Yan, tama yung ganyan. So wag mo lang masyadong higpitan, ha. Kumbaga relax lang. Tapos marunong ka na pumihit ng manibela, ng steering wheel. Sige nga, try mga pumihit pa kaliwa. So isa lang lagi ako. Sige lang, okay lang. Basta't nakokontrol mo. Pakaliwa na po. Dito naman sa kanan, sagad mo naman. Yan. Alam mo na siya straight, sentro. Yan. Sentro na kaya yung gulong natin, tuwid na kaya sa tingin mo. So, nag-aalanganin ka na. Paano mo nalalaman na tuwid na siya? Na ramdam ko lang. Ramdam mo lang. So, ngayon, bibigyan kita ng exact na hindi pakiramdam, ha? Kasi mahirap yung pakiramdam, baka mamaya hindi pala. Unless na lang kung bababa ka, titignan mo talaga yung gulong mo. Okay. So kaya kita pinasagad kaliwat kanan dahil gusto kong malaman mo na kung paano mo siya malalaman talagang sentro na yung gulong. Isagad mo ngayon kahit saan mo gustong isagad. Sagad na rin. Titigil yung pagsagad, yan. Pagsagad, tigil yung manibela, ha? Yan. Ngayon, dito sila sa steering wheel, may palatandaan yan. Itong space na malaki, yan yung magiging palatandaan mo para maisentro mo yung gulong. Okay? Galing ng sagad, itong space na malaki, 2 beses mo siyang ipapantay dito sa ibabaw. 2 beses? Oo. Isa. Yan. Sagad na, ano pa yan, tuwid na. Tuwid na yon. At least hindi pakiramdam. No, hindi tayo nag-aalinlangan. Okay? So, ganun lang. Halimbawa, nalito ka, na medyo hindi mo na alam kung nasaan yung gulong mo, isagad mo lang siya, ibalik mo ng dalawa. Yes. Basta isagad mo galing ng sagad. Okay? Kasi mamaya, liliko tayo, isasagad natin ang manibela. So, syempre, kailangan mo siya ibalik na diretso. Ayan, bilangan mo lang ng 2 beses. Kasi pag sinasagad, laging 2 beses ang balik. Bilangan mo. Ganun lang siya ginagawa. Kahit kotse, kahit ano, basta ganun lang siya binabalik. Okay, basta hindi pa siya ginagawa. Kasi minsan, yung mga mekaniko, pag tinanggal yung manibela, ginawa, minsan mali yung pagbalik, may nakatagilid. Yan. Pero pagka stuck pa yan, yung stuck talaga yan, isagad mo lang siya, ibalik mo ng 2 beses. Okay? Yan. Tapos ang gamit natin ngayon, sir, ay push start, no? Walang susi. Ito lang. Ginagano apakan ng clutch bago i-start. Ito, di pindot, mamaya tuturuan kita mag-start at magpatay ng gantong mga sasakyan. Ngayon, punta muna tayo sa pedals kasi namamatayin ka ng makina ka mo. Yan. Alam mo na yung clutch dyan, yung nasa kaliwa, yung brake nasa gitna, yung gas nandito sa kanan. Okay. So, ang gagamitin mo pa dyan sa clutch ay yung kaliwa pa lang. Kanan lang yung brake at gas, ha. Okay. So, ngayon, yung clutch natin, para hindi ka lang malito, ito. Ayan. Huwag mong iisipin ng masyado yung gamit
ng clutch dahil tatlo lang naman ang gamit ng clutch sa pag-press, sa pagtapak. Sa pagtapak ha. Iba pa yung pagbitaw para hindi ka lang mataranta. Ang pag-press lang muna tayo ngayon. Okay? So, bakit natin kailangan i-press yung clutch? Halimbawa, mag-i-start ka ng makina. Diba? Hindi kasi i-start yung makina, diba? Pag hindi naka-press. Yan. Kaya, napansin mo kanina, pina-adjust kita, tinesting natin yung clutch. Kasi kailangan nakasagad. Okay? Yan. Starting, shifting. Yan. Sa tuwing magpapalit ka ng cambio. Nakahinto or tumatakbo ka, basta't intention mo magpalit ng cambio, tapakan mo yung clutch sagad ng flooring. So, yun ang purpose niya kung bakit natin kailangan i-press yung clutch. Ha? Then, stopping. Yan. Paghihinto. Ka-clutch muna. Full. Full pa rin yung clutch. Yan, okay. So yan ha. Tatlo lang naman sa pag-press. Mamaya pagbitaw i-explain ko din sa'yo. Yun lang naman, para hindi ka lang mataranta. Ngayon, punta tayo dito sa half brake. Yan, okay. Sa brake naman tayo. Ang brake naman, dalawa na ang gamit niyan. Half brake at full brake. Yan. Anong ibig sabihin ng half brake sa tingin mo? Pag half brake, anong nangyayari sa sasakyan? Nag-slow, bumabagal. So yan ang unang gamit ng brake. Diba? Hindi pwedeng stop ka agad, diba? Baka gumana. Oo, sub-sub yan. Okay? Kung gusto mong huminto, magmarahan ka muna, mag-slow down ka muna. At tandaan mo, sir, pag half brake or slow down ang intention mo, walang clutch. Okay? Kasi slow down lang naman siya Pero pag yung talagang titigil ka na, mag-clutch na ako na. Ito na. Kaya nga stopping siya, no? Ayan. Brake na. Okay. Dito siya papasok, no? Stopping. Pag full brake na or stopping, ito na siya. Stopping. Kaya yun ang gamit ng clutch. Okay? Dalawa lang siya, ha? Punta tayo sa accelerator. Ang gamit naman ng accelerator natin, pag nakapress ka ay i-increase lang yung speed mo. Lalo pag automatic, no? Ayan. So, pag nag-decrease ka naman, bibitawan mo yung pedal. Nakakatulong yun para mag-slow down. Okay, ganun lang ang gamit niyan. So, ngayon babalikan ko yung clutch kasi, di ba sabi mo namamatayan ka dati ng makina, no? Yan. May tinatawag kasi kaming biting point. Yan. Yung biting point na yun, sir, yun yung galaw ng sasakyan na mabagal. Yung kontroladong andar, ha? Yun yun. Yung sa motor yung clutch, pag tandaan na bitaw, andar yun. Yun ang biting point. Okay? So ngayon, mamaya ituturo ko sa'yo para hindi ka mamatayan. Punta tayo dito muna sa cambio. Dyan po din ako na. Nalilito ka pa rito sa cambio? Hindi, yung pag ganon. Sa paglilipat-lipat. Pero alam ko yung bilang, 1, 2. 1, 2, 3, tsaka reverse na. Okay. So, babalik sa neutral. Sa neutral. Ganito lang siya. Nakita mo tong mga naka-drawing dito? So, ang tawag dito ay diagram or yung guide mo sa pagkambyo. Yung guhit na yun, sir, yan yung galaw mo sa pagkambyo. Susundan mo lang siya para hindi ka malito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo yung pag-shift nito. Panoorin mo lang, tapos mamaya ikaw naman mag-try, ha? Pero hindi ko siya mai-shift kung hindi mo ipe-press yung clutch, ha? Kaya ipe-press mo yung clutch. Sagad, ha? So, sagad, ha? Huwag mo siyang bibitawan dahil i-shift ko. Ngayon, pag medyo nangangalay yung paa mo, sasabihin mo sa akin bago mo bitawan, ha? Okay. So, itong guhit na to, sir, ito, yan. Yan yung galawan mo sa papunta sa mga gear na gusto mo. Neutral. Okay? Pansin mo siya nakatayo. Nandito sa gitna. Itaray ko din dito sa kanan, ha? Dito. Ito mismo igagalaw ko dito, ha? Yan. Ito na yan. Nasaan po tayo? Nandito lang sa gilid. Andar pa rin po yan, Wala pang nakashift na gear. Hindi pa siya. Kasi ito lang, tinan mo yung guhit. Yan. Okay, ito pa lang siya. Nandito pa lang, ha? Ngayon, pag bibitawan ko to, sir, ha? Aalisin ko yung kamay ko, ha? Sige po. Yan. Babalik siya. Bumabalik ng gitna. Ngayon, dadali ko naman sa left. Babalik pa rin. Bibitawan ko. Bumabalik ng gitna. So, wala siyang ibang binabalikan kundi gitna. Yan. So, neutral, ha? Yan. So, ngayon, kung titignan mo yan, paano ang shifting ng gear 1 or yung primeran tinatawag? Okay. Okay. So, panoorin mo muna, ha? Tapos mamaya ikaw naman mag-try, ha? Para hindi ka malito, ha? Okay. So, dadali mo ng pakaliwa, leftmost, tapos up. Gear 1 yan. So, sigurado yun, hindi ka magkakamali, eh. Okay? So, ang gear 2 naman, kung titignan mo sa guhit, pwede mo siyang diretso pababa. Kasi ito yung daanan niya, no? Or pwede naman siyang bumalik ng gitna, tapos dadali mo ulit pakaliwa, tapos ibababa. Yan, parang ganito. Kasi pag hinugot ko yan, binaba ko siya hanggang dito, sir. Di ba kusang bumabalik ng gitna? Tingnan mo, ha? Ayan. So, bumalik ka agad ng gitna. So, dadali mo ng pakaliwa, tapos baba. Pwede yon. Or pwede mo naman siyang galing ng 1, pwede mo siyang idiretso. Okay, oo, no. So, ngayon, ang gear 3, marami nagkakamali dito. Pero simpleng-simple ang gear 3. Madaling-madali lang.
Para hindi ka magkamali, sir, huwag mong hawakan yung cambio. Kaya ko ipinakita sa kanina na bumabalik ng gitna. Kasi tutulungan ka mismo nito eh. Ayan. So hindi ko yung nahawakan ha. Itutulak ko lang siya ng konti hanggang dito. Tapos kusa na siyang babalik ng gitna. Ayan. Tapos ititry na. Oh, diretso mo na lang siya. Wala nang galaw pakanan or pakaliwa. Diretso mo na lang kasi ito ang tray. Oh, ayan. Oo, kasi ito na siya sa gitna eh. Nakatapat na eh. Ayan, diretso na 3. Okay? So yun, para hindi ka magkamali, balik ko ng to ha. Walang hawak, itulak mo lang siya ng konti, babalik ng gitna, isa pang tulak. Okay? So bakit nagkakamali ito? Pag hinawakan mo siya riyan, simula, di ba naka-gear 2 ka? Pag hinawakan mo siya, syempre nag-aaral, nagigigil eh. So ngayon, yan na yung chance para magkamali ka talaga. Pwedeng dumiretso ng 1 kasi nakahawak, naka-grip eh. Oo, ano na yung sasakyan. Oh, di ba? Oo. Or pwede naman na kasama mo yung kamay, pag gitna, kasama pa rin, kaya minsan na hahawi pa kanan, pag tinulak 5 ang pasok. Nasa kinta agad. Oh, nasa kinta agad. So, dun sa pamamagitan ng paghawak, kasi kaya nagkakamali. Kaya ang advice ko, wag mo muna siyang hawakan, itulak mo lang siya ng konti, gigitna yan, tapos diretso na. Okay? Yan. Okay, so wag mo siyang hawakan pag magti-3 ha. Ngayon, balik ko ng neutral ha. Hahawakan mo lang siya kung 1 at 2. Okay? Kasi kailangan mo talagang dalhin sa kaliwa. Sige, press mo ulit yung clutch ha. O, hawakan ko siya kasi intention ko ay gear 1. Kaliwa, taas. Okay. Pag gear 2 naman sir, hawakan mo pa rin. Kasi pag hindi mo siya hinawakan, kusang bumabalik ng gitna, di ba? Meron pa rin tendency na pumasok ng 4. Pag ang ginawa mo dyan, gear 1 ka, iba mag-intention mo mag-gear 2, eh hindi mo siya hinawakan. Kumbaga pinitik mo lang, bumalik ng gitna. Ngayon, pag ibinaba mo 4, akala mo gear 2. Patay yung makina dyan. Kasi parang ano siya eh, may parang makikita mo parang nakagat. Oh yes, oh. Kaya mas maganda dyan sir, di ba gear 1 ka? Hawakan mo siya, medyo ilagay mo ng pressure pa kaliwa, tapos diretso mo ng pababa. Oh, pwede yun. Okay? Or di kaya na may pag na-notice mo, bumalik ng gitna, kaliwa mo na lang, tapos ibaba mo. O, ganun lang siya ginagawa. Ikaw naman nga mag-try, simula 1, 2, 3. Sige nga. Okay, 1, 2, 3. Yan. Okay, ganun lang siya. O, i-straight mo lang siya pababa. Tapos pag 5, gitna. Tapos kanan. O, tapos 5 yun. Okay. Yan. O, reverse yun. Ito na, reverse. Okay. Yung ibang sakay, nag-a-alarm eh. Ito, nasa neutral na po. Neutral yan, oo. Kung gusto mo double check, paling-paling mo ng kaliwat kanan. O, yan. Ang shifting yan. O, di ba? Malambot lang siya. Madali lang. Pero kasi iba, matigas na yung cambio eh. Tumitigas yung cambio kasi minsan, pag sakay sa sasakyan, hindi na in-adjust ang upuan. Yung pala, yung clutch hindi nakasagad. Hindi nakasagad sa flooring. Oo. So kaya yun ang pinaka-importante. Pag sakay mo dyan, ayusin mo kagad yung upuan. Pag ano sir, sa bawa natakbo na, kailangan sasagad ko pa yung clutch sa flooring? Yes, bago mo siya patakbuhin, syempre kasi kakambyo ka eh. Hindi, yung I mean, direct bawa nasa ito na ako. Isasagad ko yung palit nun. Siyempre, oo. Sa laging sagad. No? Kahit anong cambio. Kahit anong cambio. Tumatakbo ka man or nakahinto, isagad mo talaga yung clutch mo. No? Okay. Ayan, may gusto kang itanong dito sir sa gear natin. Mamaya na lang ulit pag natin. Okay, sige. Oh, ito, handbrake. Alam mo na kung ano yan. Paano ibaba. Sige nga. Okay, engage mo nga. Ito. Engage mo. Ayan. Engage mo. Taas mo. Ayan. Okay. Ito, may indicator to sa dashboard. Na nakikita ka po. Oo, na naka-handbrake ka, no? Kita mo yung red dyan, na bilog, na may P. O, minsan, hindi P. Parang exclamation mark. Ito kasi P ang nakalagay, na. Disengage mo to, tapos tignan mo doon. O, di ba nawala? Tapos engage mo. Yan. Okay. So, ganun lang siya, no? Kasi minsan nalilimutan to ng driver. Titignan mo doon. Ito lagi kailangan eh. Importante ito. Oo, before moving, dapat naka-disengage to, ha? Nakababa ito, ha? Okay. So ngayon, balikan ko yung pedal. Yan. Kasi nandyan yung control para hindi ka mamatayan. Ito yung sinasabi ko sir na biting point. Ha? Ang biting point, mahanap mo lang yon. Nangyayari lang yun sa gear 1 eh. At reverse. Pareho kasi mabagal to. Yes, pag-atras or mag-move forward sa traffic, nagbabiting point tayo. Ngayon, ang biting point sir, para mahanap mo siya, di ba nag-press ka ng clutch? Inalagay mo ng gear 1. Dahan-dahan mong itaas yung paa mo sa clutch. Yan. Pag naramdaman mong nag-move or gumalaw, i-pace mo yung paa mo, i-steady mo. Huwag mo siyang tatanggalin. Kasi yun ang dahilan na kaya namamatay. Okay? Wala munang gas tayo ha, sa clutch lang muna. Clutch control muna tayo para hindi ka mamatay ng makina. Okay? So para ma-practice natin, tatry natin ha. Tapos yung pag-press natin ng mga pedal dyan sir, lalo sa brake,
at gas ay Konti lang. kunti lang ha, hindi yan katulad ng clutch. Ang clutch kasi kahit biglain mong tapak yan, okay lang eh. Sa pagbitaw ka ngayon, magdadaan-daan sa clutch. Okay? Tapos minsan sir, yung footwork natin mali, kaya namamatay. Ganto, di ba ito yung clutch mo? Opo. Halimbawa lang ha, pag nag-press ka ng clutch, yung tip lang, yung dulo. Yan, okay? Yan, wag yung buong paa dahil mahihirapan ka. Yung tip lang, yung may tigas lang ng paa mo sa dulo lang ng pedal ha. Tapos pag i-release mo siya sir, hanggat maaari, kasama yung sakong sa pagtaas. Huwag mong iiwanan sa flooring. Dahil minsan, mabilis mangalay itong paa natin dito. Mapupunta lang dito yung pedal sa gitna, wala ka ng control. Mas maganda yung pwersa nasa tuhod. Di ba, nag-press ka. Pag binitawan mo yung clutch, kasama yung sakong sa pag-angat, dahan-dahan. Para pag in-steady mo or ipinace mo yung paa mo, kontrolado ng tuhod mo. Okay? Ganun lang siya. Yan, hindi ganyan ha. Mali yan. Okay, mali yun. Dinadala ko yung Dalhin mo yung sakong mo sa pagbitaw ha. Okay, tapos sa gas at brake naman hanggat maaari. ganun lang. Ayan. So, sideways ang footwork niya. Tip lang din. Okay, ganun lang siya ginagawa ha. Okay. So ngayon susubukan natin mag-stop and go ha, kasi para makita natin yung footwork mo dyan sa pedal ha. So ganito naman yung pasunod-sunod. Ito yung unang gagawin ha. Press mo yung clutch muna, full, tapos yung brake mo, press mo yung brake. Babahan brake. Tapos ilagay mo ng gear 1. Yan. Hawak ka sa manibela mo na sir no. Ngayon, since patag naman ang kinalalagay natin ngayon, kahit alisin mo muna yung preno mo. Yan. Dahan-dahan mo yung clutch. Pag naramdaman mong nag-move, steady mo yung paa mo. Huwag mo nang aalisin ha. Yan. Sige pa, wala pa. Yan, steady mo yung paa mo. Huwag mo alisin ha. Yan, huwag mo na. Ilubog mo ulit. Yan. Ayun. Yan ang tinatawag na biting point namin ha. Angat mo ulit ng konti. Yan, steady mo ulit. Yan, tapos iwasan mo na lang to. Sige, pagalawin mong clutch lang. Sige, taas pa ng konti. Sige pa. Yan, steady mo dyan. Yan, kasi mahalaga yun sa parking. Iwasan mo na lang yan. Yan. Yan, sige, doon ka daan. Clutch lang ha. Huwag mo nang aalisin ha. Yan. Sensor ka na seatbelt dyan sa likod. Yan. Okay. Sige, dali mo doon. Lalagpas mo doon ha. Huwag mo nang nagagasan ha. Yan. Hayaan mo lang siyang gumapang muna. Tapos tatabi mo dito. Ayan. Okay. Saan ba pupunta sa Sige, diretso lang. Sige, doon muna tabi. Doon. Saan ko? Doon, lagpasan mo itong lupa. Sige lang. Huwag ka munang kumambyo. Diretso ka lang. Baka mabitin tayo. Ayan. Okay. Naanalis mo na yung clutch mo? Lagay mo ng konting gas. Yan, dito mo, yan. Dito lang. Okay. Okay. So, hihinto tayo, no? Lubog mo muna ng clutch. Tapos dahan ka sa brake mo. Sir. Okay, hinto. I-brake mo na. Balik mo muna sa neutral. Tapos brake mo. Yan. So, sa mga ganitong paahon, umaatras talaga yan. Pag kailangan talaga kahit kailangan lalagyan na ng gas pag nakaahon. Okay, kasi paahon to eh, umaatras siya no. So ngayon, doon ba sa automatic ay nakakaikot ka na? Nakakabaling ka na. Katulad nito, babaling tayo ngayon. Diretso ko na siya. Sige nga, babaling tayo papunta ron pabalik ha. Sige. Okay. Press mo na ng brake. Yan, okay, full. Pull mo ng steering wheel. Isagad mo na sa kaliwa. Yan, diyan mo na magagamit yung pagbalik ng 2 beses. Bitaw ako na sa gas dito, ang brake. Mamaya mo na, bigay ka muna ng signal pagkaliwa para safe na. Tapos ilagay mo ng first gear. Yan. So ngayon, hanapin mo na yung clutch biting point kasi may paahon ito eh. Yan. Pag naramdaman mo siya, istri mo, tanggal na meno. Yan. Steady mo lang yung paa mo ha. Sige, huwag mo na ibalik yung manibel. Padaanin mo muna itong kotse. Yan. Okay. Yun. Shifting naman tayo papunta dun sa taas sa ibabaw. Okay. Sige. Automatic na pala nabalik ang klasa nito sir. Bumabalik siya. Iba kasi babalik pa eh. Babalik mo pa na. Pwede mo na tanggalin yung clutch. Tapos gas ka naman ng konti. Yan. Okay. Tapos maglilipat tayo ng second gear pag nasa 20 na. Pabuti mo ng 20 ang speed natin. Okay. Maglilipat.
Okay, clutch muna. Hindi siya papasok. Yan. Okay. Doon tayo. Pag nasa 40 na sir. Pang gear 3 naman ang 40. Pero clutch muna Clutch muna, Oo. ko eh. Kasi, pagka ganun lagi ang ginagawa mo, masisiraan ka ng transmission yan. Mabubungi yung mga gear mo dyan. Pero pag pao naman, ayos lang kahit second gear na sir. Okay lang din naman. Hanggat hindi naman siya umabot ng 40, yung speed mo. Kasi base tayo ng speed eh. Okay, sige. Hanggang dun tayo sa taas sir ha. Kasi may ituturo pa ako sa ibang maneuvering eh. Basta pag nag 40 above or 40, pwede kang mag-change ng gear treat yan. Pero kung hindi mo naman umaabot, okay lang naman second gear tayo. Napaka yung clutch eh. Ano ko agad eh. Napaka ko agad yung gas. Okay lang yan, sige lang. Doon tayo sa patag. Pagdating natin sir ng patag, tatabi tayo sa kanan ha. Doon sa patag, doon sa patag. Signal muna una. Yan, huwag mong sasanayin na pihit ka agad. Medyo ano yun eh. Alanganin ng moves yun eh. Sige, doon tayo. Doon tayo. Hindi mo pa sa unahan ng konti. Yan, pag-i-stop, unahin mo na yung clutch. Tapos dahan-dahan tayo sa ating brake. Okay. So ngayon, ilagay mo muna sa neutral din handbrake. Handbrake mo muna. Yan. Okay. So, ganito Di ba pag ibababa mo tong handbrake, yan, pinipindot natin yan. I-try mo na pag i-engage mo siya, kahit wag mo na pindutin. Ganun lang siya kasi. Pwede pa rin pagbababa. Pipindutin, syempre. Ganun pa rin. Yan. Yan. Ganun lang siya. Kasi tingnan mo kaya ka nahihirapan sa pag ganun, hinuhugot-hugot mo siya, katinan mo siya. Pinipisil ko kasi. Tingnan mo sir pag pinisil mo kasi yan, naka-unlock yan. Baka mamaya, bumalik sa baba. Yan. Kaya ginagawa mo, ginaganon mo siya, Yan. Actually, pwede naman, basta bibitawan mo to. Yan. Kasi pag hindi mo to binitawan at medyo babalik yan sa baba. Akala mo, naka-handbrake ka na, di ba? Kaya, ang advice ko, kahit wag mo nang pindutin, mga 3 to 5 click lang na sound, pwede na yun. Yan. Kasi pag tinuduan mo naman, hirap ka na yan. Lalo pag babae. Hirap to. Kasi sagad na eh. Di ba? Yun. Ganun lang siya. Pero pag lalaki, kaya. Di ba? Pag nandun ka sa paahon, naramdaman mo na urong yan, pwede mong isagad. Kasi baka mamaya yung adjustment sa brake pedal mo, ay sa brake pads mo, ay medyo malaki na. Yan. So, kailangan talagang isagad yan. Ganun lang siya ginagawa. Okay. So, ngayon, tuturuan kita naman ng 3-point turn. Doon ba sa automatic nagawa mo ng magmaniobra na sa masikip? Tapos, yung may atras. May atras pa. Nagagawa mo na yun. So, itatry naman na dito sa manual ha. Pero doon, papunta ron kasi nandun yung dalawang linya doon eh. Dito, U-turn kasi malapad. Sige. Ikot na lang sir. Ikot tayo dito. Sige. Clutch, brake. Brake, first gear. Yan. Sagad mo na yung manibela mo para hindi ka na mabitin. Yan. Tapos signal. Tingin mo na sa side mirror ha. Clutch control muna, biting point. Yan, huwag mo bibiglayin. Yan. Okay, balik. Yan. Pwede na magdagdag sa pwede na. Pag natanggal mo na yung clutch. Pag nag-20 sir clutch muna, tapos saka ka magpalit. Yan, okay. Okay, diretso tayo doon. Kita mo yung kalsada sir sa dulo, yung may coaching puti. Yung nasa may ahon? Yun. Yung coaching puti sa dulo. Sir. Hindi sa lupa Yung nasa semento sir? Ayan, doon tayo pupunta. Kasi doon natin gagawin yung maniobra. Or yung 3-point turn kasi ang tawag namin dyan eh. Pag ganun po sir, 3-pointer? 3-point turn yun yung may atras. Pinalulusong ko na lang eh. Pwede naman. Huwag ka lang magka-clutch siya. Kung gusto mo mag-slow down, kahit konting brake, pwede yan. Pero kung magka-clutch ka ng pababa, medyo... Dire-diretso. Medyo alang. Ganun din naman sa motor, di ba? Freewheeling yun. Freewheeling yun.
Gandaan sa iyo, nakakapag-matic ka na. Kaya konti na lang adjustment mo dito sa manual. Sige, diretso tayo. Pasok mo sa lane yan. Diretso mo dun sir ha. So medyo masikip. Ano yun sir, pag-fit mo sa Sige, sabi ko naman sa'yo. Ayan, pwede na siguro dito. Clutch muna sir ha. Tapos dahan-dahan sa preno ha. Yan. Okay, first gear balik. Kahit balik mo na sa first gear. Yan, first gear. Mabalik nga sa first gear. Okay. First gear mo na. Yan, tapos pihit mo na sa kaliwa, manibela mo. Yan, hanggang dun lang tayo, ha? Sige sir. Tapos pagdating doon, hinto muna tayo. Sige. Clutch muna nga lang sir. Kasi medyo paon ito eh. Pag naramdaman mong nanginig, steady mo yung paa mo sa clutch. Yan. Puti pa. Steady. Tanggal ng preno. O yan. O yun. Sige, start mo na. Start mo ulit. Kahit wag mo nang alisin to, start mo na. Pindutin mo. Sige. I-clutch mo full. Yan. Okay, ganito ah. Neutral mo muna. Tapos handbrake mo. Yan. Okay. Start mo ulit. Namatay. Yan. Balik mo sir yung manibela mo. Yan. Okay. Lagay mo ng gas. Sige, start mo ulit. Yan. Okay, lagay mo muna konting gas. Yan. Sige, pagas pa ng konti. Yan. Mag-aircon muna tayo. Yan. Okay. Pwede ka nang bitawan sir ang clutch na. Pwede naka-handbrake ka ba? Sige. Yan. Okay, ganito ah. So, pag ang mga manual kasi di ba namamatay talaga siya. Ang iiwasan mo dyan, yung lagi kang mamamatayan. Kaya nga sir. 5 pataas na laging patay, delikado na yung baterya, baka malubat na. Hindi siya mag-i-start na, lalo pag medyo mahina-hina na yung baterya mo. Yan. Dead na talaga yan. Kahit anong start mo, hindi na i-start yan. So ngayon sa ganito, since di ba paahon tayo, Sir. yan, doon kasi sa patag, kahit clutch lang, kaya mong paandarin yan na. Sir. Hindi siya uurong kasi patag. Dito kasi kaya tayo nakapreno, dahil paahon yun. Ang mararamdaman mo dito, manginginig, baging sensitive ka doon sa panginginig na. Pag nanginig na, steady mo na yung paa mo. Kumbaga naka-steady na siya. Tapos, wag mo nang itaas pa dahil patay na talaga siya eh. So, ang gagawin mo dun sir, di ba, tinaas mo yung clutch mo dahan-dahan. Pag nanginig, steady mo lang. Ang alisin mo yung paa mo sa preno para umabante siya. Okay? Kaya siya namatay dahil siyempre. Titigil ko na. Ilubog mo ulit yung clutch. Di ba, in-steady mo dito. Pag nandun ka na, ibalik mo na sa baba, tapos saka ka ulit pumreno. Okay, ganun lang siya ginagawa ha. Preno ka muna. Sige. Clutch, first gear. Sagad mo yung manibela mo. Okay. Huwag mo na alisin yung preno mo kasi nandito tayo sa paahon. Ayan. Tapos kaklasyan ko na. Clutch mo muna. Ayan. Sige pa. Antay mo yung biting point. Wala pa kasi yung biting point yan. Ayan. Di ba nanginginig na siya? Ayan. Steady mo yung paa mo. Ayan. Pag nandun ka na, ilulubog mo ulit yung clutch. Ayan. Bago na lang siya. Tapos, preno ka. Preno muna. Ayan. Tama nga yun sir. Tapos sagad mo yung manibela. Ayan. Sagad. Ayan. Okay. Alalay ka na lang sa preno. Kahit wag mo nang itaas yung clutch mo kasi pababa naman to. Ayan. Sige pa, reverse pa. Mabibitin ka pa sa harapan. Okay, house. Full turn naman sa kaliwa. Okay, full. Okay. Ayan. Sige, taas mo ulit ng dahan-dahan. Lubog ulit ng clutch. Preno ka. Preno. Ayan, preno. Ayan. Tapos atras ulit saan. Okay. Ayan. Full ulit sa ano. Ayan. Okay. Dito ako nalaman sa clutch. Okay, lubog ulit ng clutch. Basta papakinggan mo yung sinasabi ko. Kasi pag hindi mo pinakinggan, talagang matataranta ka. Oo. Okay, sige. Alalay sa preno. Okay, sige. Ayan. Pag nag-20 ulit, magsishift ulit ng gear ha. Talaga ulitin sir yun? Oo, ulitin talaga natin yan. Pero hanggang dun tayo para ma-practice din yung pag-shift mo ng gear. Okay. Okay. 20 ha. Yan. Okay.
40 nga sir, pwede mag-shift ng ganun. Pag nasa 40, ika-clutch mo lang ulit syempre. 5 yun. 5. Di ba? Kasi pag gumit na, pag dinala mo pa ng kanan yan, parang iba ng takbo. yun. Yan yung sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? Kaya nakahinto tayo kanina. Kaya gigitna mo muna siya para hindi ka magkamali ng cambio. Di ba? Ito sir, tres na. Tres na yan, di ba? Totoo yung sinabi ko, di ba? Mahahawi talaga yan. Nahahawi nga. Yun. Kaya pag ano kayo, yun yun. Kaya sabi ko sa iyo kanina, makikinig ka lang sa sasabihin ng instructor para hindi ka nagkakamali. Pag may sarili kasing galaw or decision, talagang magkakamali ka dyan. Probado ko na yan. Sa tagal ko naman instructor eh. Pero ganun din sila. Di ba? Basta makikinig ka lang sa bawat sinasabi at susundin mo lang siya para ma-pick up mo siya. Yan. So sigurado yan, matututo ka kagad. Signal muna, tatabi ulit tayo. Yan. Sige, dali mo naman ulit doon. Yan. Sa ibabaw. Okay. Stop ulit tayo. Yan. Lagay mo muna ng neutral. Yan. Handbrake ka muna. Alakas ko na mag-brake ha. Yan. Relax ka lang muna dahil may sasabihin ako sa'yo. Yan. Ganito, no? Nakakapag-drive ka na kasi ng automatic. So, dito kasi is manual to. So, ngayon, para hindi ka kabahan at para hindi ka mataranta, makikinig ka lang sa mga sasabihin ko tapos gagawin mo lang siya. Yun na yun, matututo ka na doon. Ngayon, pagka, kumbaga pinakinggan mo lang siya tapos may sarili kang kilos, malabo ka matuto talaga noon. So, ganun lang siya, no? Kaya katulad nung tawag dito, yung tatabi ka lang tatabi ka lang, simpleng pagtabi lang yun Huwag mo munang pitin yung manibela mo. Kumbaga, ibigay ka muna ng signal mo, bigyan mo ng signal. 30 meters. Pag nakasignal ka kasi, hindi naman ibig sabihin nun, tatabi ka na. Di ba? Titingnan muna din. Katulad nito, di ba, nasa gitna ka, bigyan mo na ng signal, pap. Tapos tingnan mo ng side mirror, huwag mo nang pitin yung manibela mo kasi ang pagdadrive kasi hindi yung lalo't nag-aaral ka pa lang, huwag mo mamadaliin. Pag minadali mo yan, ibang kakahantungan yan, lalo't pag sasakay mo ng dinadrive mo. Wala ka nang kasama instructor, ikaw na mismo, di ba? So kaya ganoon ang gagawin mo. Signal muna, tapos observe ka sa side mirror mo. Yan, pag safe na, kahit walang sasakyan sa likod or kahit walang dadaan, mas magandang makasanayan mo na signal muna tapos tingnan ng side mirror Tapos saka ngayon mag-decide na lumipat ng linya. Okay, so ganoon lang siya ginagawa. Sisimplihan mo lang. Huwag kang masyadong medyo kabado dahil hindi mo talaga mapapakinggan yung sinasabi ko. Okay, sige, U-turn ulit tayo tapos balik tayo dun sa 3 point. Sige. Yan, relax lang, huwag mo masyadong madaliin. Kahit itong pag-U-turn, huwag mo masyadong madaliin. Kasi mamaya, pag nandun na tayo sa highway, iba na ang feelings doon. May mga kasabayan na tayo doon. Sakto na ito, sabaling na dito. Okay. Yan. Okay. Sige, gas ng konti. 20 Yan. Okay, balik tayo dun sa sa 3 point. Hindi naman ako mahirapan, sir. Hindi ka mahirapan. Huwag mo isipin kasi nahirapan ka. Madali lang doon. Sige, dahil umpisa natin doon ulit. Kasi yung 3 point doon, sir, pag nandun ka na kasi sa LTO, may sitwasyon doon na kailangan mong umatras. Makatulad noon. Kaya tinuturo namin yan para pag nandun ka na maalala mo, ay ito pala yung sinasabi ni Sir Archie. Medyo paahon din kasi na ganyan ang sitwasyon Meron nga doon, sir, yung pagkaikot. Oo, nakita mo? Yun. Driving test ako ng motor dati doon. Yun. Motor okay lang doon. Medyo pag 4 wheels, medyo alanganin doon. Parang mag-a-atras ka pa pag may mga dadaan-daan. Kasi alanganin manual ba rin, sir, doon ang gamit? Oo, manual din. Pero may automatic din sila, no? Oo, meron din. Manual kasi yung madali lang to. Sige, practice mo nga yung gear 3. Clutch ka muna. 5 yun. Kasi yung pagbalik na yun, nakatapat na yun sa 3 Pagbalik na yun di ba? Sige, ito mo muna. Pag mababawas ako, sir. Pag mababawas ka, di magka-clutch ka ulit. Clutch, tapos balik mo lang to. Yan, ganoon lang din. Tabi mo muna dito.
muna tayo ha. Balik mo muna ng neutral. Handbrake. Yan. Huwag mo na pindutin. Huwag mo na pindutin. Ganun lang siya. Yan. Hirapan na sa tracer. Ito lang siya. Sige, tapak mo yung clutch. Papakita ko ulit sa'yo ha. Yan, di ba naka-gear 2 ka? Yan. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Na kapag hinawakan mo yung cambio mo, sigurado yan. Instinct na kasi ng tao yun eh. Na makakabig mo pa kanan. Kahit hindi mo sinasadya, kakabigin mo talaga yung pakanan. Ganito oh. Pag hinawakan mo yan, naigkakabig mo yung sa kanan eh. So 5 ka agad, di ba? Kaya pag gear 2 kasi, sisimplihan mo lang, ganun lang oh. Tapos diretsong tulak na. Oh, tulak mo lang diretsyo. Ayan. Hindi ba sir mabibitin yun ng babae? Paano mabibitin? Kaya nga tinatime natin sa 40. Sige. Kasi ang timing ng mga ito kasi sir, mga gear na ito, may mga speed range yan. Ang gear 1, magsisimula yan 0 to 20. O, di ba? So, obviously, pag nasa segunda ka na, so ilipat mo na ng 2 dahil ang speed ng 2 ay 20 to 40. O, pag nandito ka sa gear 2 at tumabot ng 40, pang gear 3 na yon dahil ang speed naman ng gear 3 ay 40 to 60. O, ang 60 naman sir, 280, ito naman, 4, 80 to 100, gear 5. Yan. Kaya galing ka ng 1, sige, tapakan mo yung clutch mo nga. O, di ba, nag-1 ka. Nag-20, nilipat mo ng 2. O, nag-40. Gitna, idiretso mo na. Huwag mo nang hawakan dahil sigurado yan. Ito ako na lang subukan mo. O, subukan mo. Yan, sige. O, gano'n lang siya kasimple. Di ba? Nalilimot ako O, yun. Kaya nga ang gamot sa limot, paalala. Kaya nga pinapaalalahan ng kita, di ba? Di ba? O, sige. O, tulak, diretso. Yan. Bawa sir, nakagamit. Kasi isa na yun nakagamit. O, tulak mo lang. Gitna. Oo. Pwede naman yun. Basta igigitna mo nga siya. Yan. Kaya ang technique dyan, para gumita, huwag mong hawakan. Parang alalay lang din. Ayan. Ayan na nga. Ayan. So para makuha mo yung alalay na sinasabi mo nga sir, huwag mong hawakan. Itulak mo lang siya. Gigitna talaga yan. Kasi minsan, pag nakadikit yung palad mo, may pressure pa yan eh. Tinan mo, di ba ang labot to? May, sa pressure ng kamay mo, pwede siyang mahawi pa kanan at pag tinaas mo, 5 na. Dalawang beses. O kaya naman ang mahawi mo sa pressure niya, pwede siya, baka mapawan pa. So engine brake ang mangyayari doon, di ba? So, ayan, gear 2. Ayan. Tapos isa pang padaptris. Di ba? Kasi mapasin mo yung ibang nagdadrive, medyo may arte pa sa pagcambio eh. Pag gitna, ginaganon pa yung kamay, di ba? Diba? Lalo na yung mga bus driver. Di ba? Pag akala mo umiikot yung cambio, yung pala bumabalik lang ng gitna. Ginaganon pa yan, pero nakagitna pala yun. Di ba? Yun yun. May sa bawat dalaw ng cambio, may kanto. May kanto. Parang hindi ka magkamalit. Ano lang siya. Susulit natin. Tayo sa gitna. Sige. Kasi pag nandun na tayo sa highway, hindi tayo magkakamali. Kunting taas lang ha. Pero naman, manginginigin ng konti para ramdaman mo. Ayan, steady. Ayan. Huwag mo na alisin ng clutch. Ayan. Okay, sige. Dali mo doon. Pag-bisa natin sa 3 point. Pwede hindi na ako sir magdagdag ng mag-patch. Magdadagdag pa rin ako sir. It's depends sa speed mo. Kung papabuti mo na 20. Ayan. Para hindi tayo mabitin. Pwede naman. Basta nasa timing lagi ang pag-shift. Basta lagi sir yung natal ng clutch, yun na yung bike kagat ng clutch, so yung biting pag steady mo na pag nangangatal. Kasi yun yung tendency na mamatay eh. Yan. Okay, dito na lang ulit. Yan. Lubog clutch, lubog. Okay. Tapos nasa gear mo na tama naman okay na yan. Padaanin mo na natin itong ano. Gustong duman. Okay, full. Padaanin mo na kaya. Pwede naman. Pwede natin padaanin. Neutral mo muna. Para sigurado. Kahit okay na yun. Okay. Handbrake. Yan. Yan. Pwede naman padaanin na yun. Ito sa sandaan nito, ganun din. Ano pa yan eh. Close pa yan. Close pa. Hindi pa, tinan mo, bumabalik. Dumaan ba yun sir kanina? Yung iba dumadaan kasi, bumabalik. Iyan baka taga dyan yan. May mga bahay na kasi yan. Yung iba na yan. May nagulat sir sa pinasukan nyo kanina doon. Saan? Yung papunta dito. Hindi ko alam yun eh. Hindi mo alam ba yun? Pag may babaling sir nga, konting
Aanuhin ko muna yung clutch, yung biting point. Oo, basta naghanap pa ng biting point. Tapos pag titigil, ka-clutch ko, tapos Pipreno. Pipreno. Yan naman. Sige. Meron pa ba sa likod? Pag automatic, kaya kong ibaling. Oo, preno lang sa automatic eh. Ay, yung pa yung papractice. Nag-aaral din. Sige, pwede ka nang mag-full turn muna at naka-signal. Nagpa-practice naman sila. Ayan, pa-practice yan. Yan, okay. Hindi, mag-aantay yan. Magti-3-point turn din yan. Kaya una na tayo. Sige. Clutch muna. Tapos gear. Yan. Konting inig ha. Steady mo dyan. Steady. Bitaw ng preno. Yan. O, lulubog ulit yung clutch ha. Clutch kapit ulit ng konti ha. Nakatas na tas ako. Hindi. Palubog mo ulit yung clutch mo. Balik mo ulit sa neutral. Sige. Yan. Dapat lumulubog yung pag-shift. Yan. Okay. Clutch. Okay. Diba? Kuha mo na. Dito lang sir sa gear. Ganun talaga siya. Yan. Pag 20 ulit, kaya ka mag-shift. Yan. Porte ha. Yan o. Di ba? Ang swabe ng pasok. Gandang siya. Kanina. Pa-practice lang yan para masanay ka. Pag 60 na sir. Pwede ka mag-gear 4 pag basta abot ng 60 para hindi bitin. Ano lang naman siya. Pa-practice na din yan para masanay ka. Yung jeep nyo ba bago pa? Yung jeep ng kapatid mo? Matagal-tagal na rin sir, pero maganda naman sir yung signal mo na. Huwag mo nang tatabi. Yan. Di ba? Ganun lang siya. Maya siya. Baka maging, asosena. Kumakain ka ba ng aso? Kumakain ako sir ng aso. Pulutan. Neutral muna. Neutral. Para di mo malimutan. Neutral muna. Yan. Yung nut-check na sir. Tapos pwede ka nang bitawan. Pwede mo ng clutch. Para i-double check mo. Pag gumagalaw siya ng left and right, naka-neutral yun. Di ba? Kasi minsan, sige, i-press mo muna yung clutch. Pakita ko lang sa'yo para may idea ka. Di ba naka-gear 3 ka? Minsan, pag binalik mo ng neutral, akala mo naka-neutral yung pala nung mag-pass. Nasa po. So galawin mo. Hindi siya nagagalaw. Maliit yung clearance niya. Di ba? Pag neutral, malaki. Malaki yung kahit saan clearance. Sir, sasakyan. Kahit saan. Kasi kung titignan mo sir itong guhit, malaki yung galaw niya talaga sa guhit. Pag nandito siya sa nakashift sa gear, wala siyang space para galawan diga. Yan. Kaya ito yung makakatulong niyan sa'yo. Okay? So okay na ba sa'yo yung yung 3-point or practice pa doon? Sige, ikot pa tayo. Mamaya susubukan natin mag-drive doon. Dito natin ayusin yung ating Okay.